Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yo! Topa Show! Po sa Alaska sa Karlskag Village. 4 na taon na po siya nagtuturo ron. So, nung 25 years old pa lang siya, nagtuturo na siya sa Alaska. Kaya wala nang tatalo sa Alaska. Tapos, nanalo na rin siya ng Individual of the Year Award for Special Education in Inclusive Practices. Diba? Congrats. Tapos, siya rin ay currently United Sports Coordinator for Special Olympics. I think that means nationwide siya. Siya may hawak sa Special Olympics sa Amerika. Di ba? Ang galing. Inclusive Practice Award for Equal Opportunities, providing equal opportunities for inclusive education integrated into the school and community curriculum. At ang tinalo po niya ay daan-daan na mga educators din na nanomina. Diba? So, several hundred ang tinalo niya, siya lang ang nanalo. Okay. Nagtatanong yung kapatid ko, bakit daw wala ang Channel 72? Sky Cable yun eh. Di ba wala na Sky? Mamaya, i-message ko na lang. Nanonood siguro sa akin. Kaya alam pa paano niya ako papanoorin, wala Sky Cable. Actually, dapat February 26 pa eh. Kaya nagtataka ako, bakit wala na rin tayo sa Channel 72? At least na-confirm ko na wala na yung 72. Tapos, sino ba mga bungad natin dito? Ba? Tagal pa pala, konti lang. Wala, si Stone Trooper ang nauna. Tapos si Marinoy Shinit, si Lustre, LMX Red Maple Leaf, Alziver Quinones, Prime Ribs, YVR, Holy Cow, Sabado. Teresa Gecomong, aga, Malot. Romantic Moon, Ima Madra, Virgilio Villanueva, and Meyer Sereno with Nanay Nalina and Bola. Corollary po dyan, pinasasalamatan natin yung mga bumoto kay Sofia La Forteza dyan po sa Dream Academy sa Korea, South Korea. At siya'y pumasok na dun sa bagong girl group. At syempre pasalamatan din natin ang ating mga kababayan dahil binoto po nila si Alicia Parmisano, tapos si Jelly Danka, at meron pa isa Jin Honju na half Pinay. Yung dalawa po, Jelly Danka at Elisa Parmigiano, nanalo po sila. Initially, very favored ang mga Pinay. Tapos si Jin Honju ay dati nang nasa girl group pero never niya pinalabas na siya. Ang nanay pala niya ay Pinay. Pero yung Jelly Danka at saka nga itong si Elisa Parmigiano talaga pong pumasok dyan dahil sa lakas ng boto ng mga Pilipinas. Dyan natin may papakita ang power po ng Pinoy at Pinay. Dahil nga po, malakas tayong gumamit ng internet. Hindi po ba yung ating mga kababayan, mga ating kababaihan, in fact, yung mga babae, mga Pinay, yan po ang pinakamalakas gumamit ng Pornhub. Tapos syempre, na magagawa natin. Tapos tayo ang pinakamatagal gumamit ng internet. Pinakamatagal gumamit ng video dito po sa internet sa buong daigdig. At syempre, putting all that together, malakas tayo manood ng porno, lalo na yung mga babae. Pero, in this case, nagulat ako dahil napakita natin ang power po natin dito sa buong daigdig sa pamamagitan ng pagboto. Akalain niyo po ba parang nainis nga yung mga Pinoy na bakit hindi nasa top yung isa pang Pinay na si Jelly Danka? Babad na babad po sa camera nung panahon po nung Universal Ticket. Yun po. Yung papanood niyo po yun sa View. Yung Universal Ticket, VIU. Panoorin niyo po. Ang ganda po ng pinalabas doon. Pero siyempre, gumagawa sila po ng konting drama. Pero ang layo po ng mga Pinay, yung performance, si Jelly Danka at saka itong si Alicia Parmisano. Unang-una na promote. Second promotion pa lang, napasok na sa debut. Magde-debut na si Alicia Parmisano. Kaya lang, nainis yung mga Pinoy. Bitin na bitin. Imagine 2% na lang ang kailangan pala ni Jelly Danka. Hindi pa siya napasok na mag-debut. So nagalit yung mga Pinoy. Ano nangyari? Yung mga boto po, on average,
Pinakamataas na bumoboto siguro mga 50,000, 28,000, 30,000. Ganun po yung mga boto para sa mga kandidato. Alam niyo po yung bumoto kay Jelly Danka? Dahil siguro naasar tayo bakit hindi pa pinadebut. 2% lang ang kulang. Alam niyo po ginawa ng mga Pinoy? 2,500,000 po ang bumoto para kay Jelly Danka. Pasok na pasok kaagad yung Pinay. Diyan po natin makikita ang power natin. Kasi nga, pag meron kayong negosyo na gusto nyo nung tulungan o galit kayo sa negosyo na ayaw nyo tulungan, gumawa kayo ng paraan para diretsuhin nyo sa bulsa nila ang tama. Anong pinakamalaking tama dyan? I-boycott ninyo yung ayaw ninyong produkto. I-boycott ninyo yung mga serbisyo na walang kakwenta-kwenta. Ikalat natin sa internet. Pero syempre, kailangan medyo honest and authentic din naman tayo. Kung ang experience natin magiging isolated, okay lang yon. Alam niyo po kasi may naging balita na nagkaroon po ng mga survival show yung mga Koreano na dayaan. Niluluto nila. Ang pinapasok nila, yung mga napili na nila. Does that sound familiar? Hindi ba meron tayong mga award-giving body dito sa Pilipinas na hindi pa nagsisimula yung competition, pinipilit na noon mga bakla at tibo na alaga yung kanilang mga talent para manalo, sinusuhulan na yung mga judge. Ang walang kwentang judge naman, nagpapasuhol. Hindi po ba? Meron mga ganyan nabalitaan na natin. Hindi ba, pagbabasa lang nga ng winner, ibang pangalan ang binabasa? Naalala nyo kung sino yun, ano? Nagka-leche-leche nga ron, nagkabisuhan no? Napaka-famous pa naman ng pamilyang yun, nagkakadayaan. Yung pala kasi nga, pag nanalo ka, pera yan Why do you think also na yung mga babae nga sali ng sali sa mga beauty contest? Yung mga iba dyan po, nagpapataas ng presyo. Tama. Yung mga iba naman po dyan, hindi nila kaya talaga nagawin yung ganito-ganyan na sa kanilang karir, naghahanap ng sundot para medyo tumaas at mapansin sila. Tumaas ang kanilang rangko sa kanilang mga katunggali dyan po sa showbiz. Dito naman sa atin, ang nagiging katunggali, eto naman, lilipat ako sa ibang grupo. Ako naman ay, actually, opinion ko lang po to. Pero I'd like to call out the intellectual dishonesty of the Philippine Medical Association. Sige, magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. Retired na ako Tsaka doktor naman ako UP naman ako nag-aral So siguro hindi ako walang kwentang doktor, ano? Okay. Ang sinasabi ko lang, didiretsuhin ko in general, ano? Lalo na yung mga iba dyan na ina-advocate. Ano po ang pinag-uusapan natin? Medical marijuana. Ang ginagawa po kasi nila, ayaw nila i-approve yung legislation para maging legal ang medical marijuana. Because daw, pag binuksan mo yung pinto, lahat na lang po papasok. Hindi po totoo yan. Ang problema po sa batas natin dito sa Pilipinas ay wala pong distinction for medical marijuana. Masyadong maliit yung butas para makaranas ng lunas ang mga taong nangangailangan po ng medical marijuana. Ang ginagawa po nila ay dinadump nila, ikino-conflate nila ang cannabis na essentially ay tetrahydrocannabinol. Yun po ang may tama. At nilalump nila together with cannabidiol, which is CBD, Charlie Bravo Delta, versus tetrahydrocannabinol, which is Tango Hotel Charlie. Magkaiba po yan. Yung THC may tama. Tatamaan ka talaga yan yung may pagka-hallucinogen effect. Yung CBD, wala pong tama yan. Kakalma ka lang. Maganda po yan para sa may mga anxiety, minsan may mga depression kasi may anxious mood yan. Maganda rin po yan para dun sa ibang mga may cancer. Maganda rin po yan para sa pain management. It is totally dishonest to say na hindi pwedeng i-legislate yung medical marijuana kasi ang lalabas po, walang distinction ang marijuana for medical use versus marijuana na hindi medical use. Okay? And even if you open the door, tinatawag po kasi nilang gateway drug yan. Okay. Gateway drug. Ano ba ang tawag mo sa alcoholic beverages? Yan po ay mas delikado. Ano po ang proof niyan? Any research na tingnan nyo po, nare-rehabilitate ang drug addict. Kokonti po, basta maganda yung rehabilitation, ang relapse into drug use all over again. Except, ang pinakamahirap po na tanggalin na drug use ay mga alcoholic. Balik po ng balik yan. Tapos, yan legal, pero ang marijuana, hindi.
Ang marijuana po, hindi naman po talaga magiging addicted, hindi addictive ang marijuana eh. Marijuana is not addictive. Ang hinahanap po ng tao ay yung tama. Actually, ang problema po sa drug use is psychological. Yan po ang gawin nating patakaran at batayan kung ating ibaban ang isang droga. Nakakasama ba ang marijuana? Eh kung nakakasama ang marijuana, how much worse can it be kapag dating sa sigarilyo? Sigarilyo, magkaka-cancer ka eh. Kasi tira ka ng tira na sigarilyo. Ang marijuana, hindi po tinitira-tira yan. Pag tinamaan ka na, wala na yun eh. Solve ka na. Kakain ka lang. Yun po ang maganda, tataba ka. Oh, meron po siyempre talagang tao na may psychological problem pagdating po sa marijuana use na may addiction sila. But that is no different from your addiction to coffee, no different from your addiction to cigarettes, no different, but actually alcoholic beverages, if you're addicted, that is worse. Pag naging alcoholic ka. Ang marijuana, walang withdrawal symptoms po yan eh. Hindi ka nagwi-withdraw pa marijuana. Wala ako marijuana. Wala pong ganun ng marijuana. Hindi po ganyan ang marijuana. Yung mga ibang drugs po may withdrawal symptoms. Ang marijuana po wala. Research ko po yan nung college eh. Tsaka yung mga kasama ko, lahat nagdadamo. Ako naman, di nagdadamo noon eh. Hindi ko trip yan. Yung mga ibang kasama ko rin, kasi research ko nga eh. Nag-cough syrup sila. Sila addicted. Ako, nag-try lang po ako isang kutsarita. Sinuka ko. Hindi ko talaga po kaya. Kasi nga po, once, the more you use the drug, the more tolerance you get. Kumbaga, mababa yung tama, mahina yung tama, habang matagal nyong ginagamit at paulit-ulit, parami ng parami yung iniinom ninyo. Yun po ang nakakasama because nga addictive. Whereas kahit sabihin ninyo, ang marijuana, pag tinamaan ka, tama lang yun, tapos na. Hindi mo hahanap-hanapin yan. Kumbaga, mas hahanapin mo pa ang inom kaysa yung marijuana. Pero syempre, pag nakasanayan mo na, hindi ka na nag-iisip. Bakit? Sino ba hindi nagmamarijuana? Elon Musk. Nakikita mo yung umiitit mismo. Kasama si Joe Rogan eh. Umiitit sila on their show. Addicted ba sila? Hindi abnormal ba sila? Hindi po. Pero kung magko-cocaine ka, mag-heroin, magka-crack, iba po yun. Kasi may physiological changes yun na hinahanap talaga ng katawan mo eh. Whereas, pagkatapos mo umitit, wala na. Tapos na yun. Okay? And, ang pinaka-importante po dyan ay kailangan yung batas para gumawa na po ng distinction na CBD and THC. Yung cannabidiol po, yan po ay may medical benefits. It's always relaxing also. Excuse me. Yung tetrahydrocannabinol, depende po sa content. Kasi gumawa na po sila ng paraan para ma-separate nila at magkaroon ng mga varieties na konting-konti lang yung THC versus may varieties din na kasaksakan ng taas ang tetrahydrocannabinol content. Yun po yung nangyayari din po sa Europe. In which case, yung mga nagpunta po sa Europe na nag-tape sa amin, sinubukan po din nila yan. However, kung hindi ka sanay at hindi mo tinatanong kung ano yung content, magugulat ka na lang ang taas pala ng content ng tetrahydrocannabinol nung kanilang kinain versus yung kanilang hinit-hit. Ngayon, kung ang titingnan nyo naman po ay ang medical usage, kaya nga po tinawag ng medical marijuana, ibig sabihin po niyan, magkakaroon kayo ng pagkakataon para yung marijuana po na inyong whether hinihit-hit, kinakain, iniinom, pinapatak sa ilalim ng dila o pinapatak lang o iniinom, whatever, kung paano nyo po gustong mag-take ng medical marijuana, nasa sa inyo po yun. It's perfectly legal. Should be. Ang problema po, pag may magdadala rito galing sa airport, nasa barko, o kaya, ano pa ba, submarine? Hindi naman po siguro, no? Kung papasok po sa bansa, may dala siyang CBD. Huhulihin ka kasi wala ngang distinction ang medical marijuana, cannabidiol versus tetrahydrocannabinol na may tama na supposed to be a dangerous drug. Actually, I don't think it is because I've tried it, it's not. Addiction basically is a psychological problem kaya ka na-addict versus kapag ikaw ay may drug kagaya ng mga matatapang, nagkakaroon ka ng yung katawan mo hinahanap yon because may tama na meron pong ano yan eh, may endorphins, enkephalins, tsaka yung mga feel good, mga dopamine, nire-release po niyan. But ang feeling po niyan, parang kumain ka lang ng matamis, asukal. Yan po, doon po tinatamaan yung sistema ng katawan. Hinahanap-hanap mo na. That's why nga pag addicted ka, kahit sex di mo hahanapin eh. Yun ang makikita mo kung gaano katindi yung addiction mo. In this case, pag nilegalize natin yan, hindi na ngayon magkakaroon ng problema magdala ng cannabidiol na naka-certify naman. In the first place, hindi ka naman mabibigyan ng ganyan kung wala ka naman reseta eh.
So, ibig sabihin, hindi kaya ay pulis. Then it's another problem. Enforcement ang problema. Hindi yung drug itself. Because this drug is not even addictive. Even if you're going to put it, kailangan at i-delist na yan from the dangerous drug. Hindi naman dangerous drug po yan. Kasi, sabi nila, gateway kaya dangerous. Ba't hindi mo ipagbawal ang sigarilyo? Ba't hindi mo ipagbawal ang kape? Ba't hindi mo ipagbawal ang alcoholic beverages, ang alak? Dapat ipagbawal mo rin yun. Let's be fair, let's be consistent. Puro tayo mga hipokrito Pwede alak, pwede kape, pwede rin yung sigarilyo. Bakit hindi illegal? Kung tatanggalin nyo isa, tanggalin nyo lahat. Okay? Well, of course, that's just my opinion. Kung meron kayo ibang opinion, okay lang. Ayaw nyo magmariwana, wag. Wala naman pong pilitan. Di po ba? Ayaw nyo, wag. Ngayon, kapag yung pasyente magkakaroon ng benepisyo kapag gumamit ng cannabidiol, CBD, bakit nyo pipigilan? Ang nangyayari, magpapadali ito ng CBD, may mga nakakalusot po naman Kasi nga yung mga iba, wala naman din pakialam because they share what I actually also have an opinion on. Their opinions of medical marijuana are the same as mine. So, pababayaan nila makapasok yan. Which is fine. What harm can it do? But it's very harmful kapag gagawa ka ng blanket na sasabihin mo, walang kwenta yan, kailangan i-ban natin yan. Sapagkat pag hindi natin binan, alam niyo po mangyayari? Mababawasan ang benta ng mga droga pagdating po sa mga pagpakalma. Mababawasan din siguro yung mga negosyo ng mga nininegosyo yung cancer sapagkat mawawalan ng masakit. At yung mga iba na medyo matatanda na medyo gusto na nilang magpahinga at hindi sila makatulog, marami pong ganyan. Insomnia, mababawasan po yan with cannabidiol. Pero, at the same time, as I was saying, that is a medical decision based on the doctor and the patient. Ang gagawin nila, binablanket nila Ilan yung lumabas dito pagdating po sa marijuana? Medical Association was, I think, lumabas 98,000 ang mga doktor yata na maapektuhan daw sila. Nangyari din po sa Amerika yan. Ayaw nila kasi mababawasan ang reseta ng mga anxiolytic anti-anxiety drugs. Ang laking pera po niyan. Daan-daang $1 million po ang maapektuhan yan. Sapagkat mas mura po ang cannabidiol mas magkakaroon ka ng epekto agad. So with medical marijuana, andito na yan Ito mo, 98,202 doctors representing 21 ba? Ilan mga opisina apektado. So ang maganda dyan sa batas na gagawin nila, magkakaroon ng Medical Cannabis Office. So yung opisinang yun magiging task para bantayan kung paano nga may implement. So, I'm all for the fact na kailangan i-legalize na po ang medical marijuana. Ngayon, pag magkakaroon po ng ibang marijuana na mababa ang THC content, so may tama pa rin po yun, hindi po ba? Hindi purified cannabidiol yun may tetrahydrocannabinol yun. So, yung THC, okay lang. Magkaroon ka ng konting tama. Ma-addict ka ba ron? Hindi. Wala pong addiction ang marijuana. Sabihin mo, marijuana, wala akong marijuana, sisira ulo ko. Hindi po nangyayari yun. Of all things, actually, marami akong alam po dyan na bago gawin ang very stressful na kanilang trabaho or after stressful na trabaho, parang umiinom lang sila ng alak kapag sila umihit. Ganun lang po naman yun But, is it illegal? I don't buy it. I don't use it. Pag nandyan, wala kang magagawa kasi pag hinitit nung katabi mo, o kaya same room po kayo, pag humihitit doon, maaamoy mo, para ka na rin humihitit. Ganun po yan Parang shabu. Kung may nagsashabu dun sa lugar ninyo, kapit-kapit bahay, ay nagkataon yung hangin papunta sa'yo, mantakan mo, hindi ka rin makakatulog. Sapagkat nahihinga mo rin Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Iyaba! Nagbabalik po yung Yes, Yo Topacio. Ako po si Doc Che Lejano. Si Attorney Ferdy ay nasa ospital daw po. Malalaman natin kung ano nangyari. And meanwhile, sa Super Bowl po ay overtime. San Francisco Chiefs with the San Francisco 49ers versus the Kansas City Chiefs at 19-all. And meanwhile, nandito tayo sa bahagi ng programang tinaguri. Pakita mo tweet mo
simulan natin ang ating pagbati dito sa mga YouTubers, ang mga hilig sa YouTube. Asan na nga ba yun? Kasi medyo mahaba. Okay, Stone Trooper, Mario Noishi, Nits Lustre, LMX, Red Maple Leaf, Elzebeth Quinones, Prime Ribs, YVR, Romantic Moon, Holy Cow, Sabado, Teresa Kikomo ng Hong Kong, Malot, tapos Ima Madra, Virgilio BG Villanueva, Meyer Sereño with Nanay and with Nalina and Bolayja, Noel Sico, Mark Anthony Perez, Jennifer Shikawa, medical marijuana. Sa ibang bansa nagagamit na ang medical marijuana. Hindi lang po medical marijuana nagagamit sa ibang bansa. Marijuana na po. In fact, in Canada, pwede kayong magtanim ng sarili nyong halaman up to 20 o 30 plants yata. Legal po lahat yan. Bahala ka na kung gusto mong high THC or low THC yung ipaplant mo na marijuana. Legal na po sa kanila. Ang sasabi ba natin, ay, sira na yung bansang yan, nilegalize nila. Ano po ba nangyari sa Canada? Eh di ang ganda pa rin na ekonomiya nila hanggang ngayon. Ang problema ay yung mga walk-in nam doon. Hindi naman po yung marijuana yun eh. Okay? So kung sinasabi nyo masisira at walang kwentang bansa natin kapag tayo mag-marijuana, hindi po totoo yan. Sa Amerika, legal na rin po lahat. Ibig niya sabihin, walang kwenta rin na bansa ang Amerika. Oh. Yun na lang ang basic proof eh. Ay yung American Medical Association, hindi naman pinagbawal. Yung Canadian Medical Association, hindi naman pinagbawal. Bakit tayo kumukontra? Oh, di ba? Ang tingin ko lang dito, sabi rito ng aking mga nagko-comment ay pera na naman po yan. Mababawasan ang kita ng mga nagmamanufacture ng mga droga at saka yung mga reseta nila. Okay. Romantic Moon, Anything in Moderation, Mark Anthony Perez, the pharmaceutical industry, malulugi, Genkroshken. So, editing live now. Pwede na ba tayo gumawa ng medical marijuana? Ang medical marijuana po ay actually mahirap i-purify yan unless yung halaman nyo po ay malapit-lapit na sa purity na hinahanap po ninyo. So better, kunin nyo yung breed na mataas ang tetrahydrocannabinol kung gusto nyo may tama at mataas ang cannabidiol, CBD, kung gusto nyo ng medical effects lang po. JBB, PH, Albay, Osang, ibig sabihin, addict din ako sa panonood kay Doc Che. Hindi ka mapakali pag hindi mo ako papanood. Ganon. Sus Mariosep. Dennis Magat, addict ka na rin nga. Alam ko maraming na-addict, pero addict sa sarap yun. Kablog JAT. Thank you nga pala. Siya yung nagsabi sa Kansas City Chiefs versus sa San Francisco 49ers na 19-all. Get well soon, Attorney Top. Sabi ni Jennifer. Danny Tayaw, Stephen Manahan, kasi double N eh. Del B. Meron ding edible na marijuana. Yung mga edibles po, tinatawag lang pong edibles kasi hinahaluan po nila ng either THC, CBD, or both, tapos ginagawang makakain. Meron kasing gummies eh. Yun ang kinain nila Perdi dun sa sa Europe. Ima Madra, legal sa Netherlands. Of course, Hazel. Lugi negosyo ng mga totoong illegal. Yun pa ang maganda. Tsaka, matatax mo po yan. Yun po ang maganda dyan. Tsaka, I don't consider it a dangerous drug. Marijuana lang yan eh. Tapos ano raw, yung kapatid ko love and prayers for the family of Nedy Tantoco, Chairman and CEO ng Rustans. Okay? Sabi nga po ni Silvana. Yan. Tapos, in a bit, ito naman, ang ating babatiin susunod ang mga X-rated na mga dating Twitter, mga anak ng tinapa, mga tinapakers natin. Jong Taklas, BK, Raven Nevermore, Ken Shi, Rose Pablo, Kulas SR, James Henry, Rolly Malyari, Little Boy, and Victoriano, with of course, Andres Juan Abella. Tapos, Caris Manzano raw, itong model dito na pinakita ni Raven, Nevermore. Tapos, Rolly Malyari, Jong Taklas and BK, Mong Ramos Jr., Cecilia, Rose Pablo, George Cruz, Tanjiro Alt, AA Villanueva, Eileen Agonia Fong, Makarsanyo 24, Don't Let the Bastards Grind You Down, Hannah Leigh McNabb, and Jairi, JC Ko, Barbara Koshar,
Remsky Eswar, Biter, Marjorie Gottsman, Amante Moreno. Maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagtangkilik. You're so kind to animals. And of course, andito na naman ang ating favorite na surprise guest. At least nagsabi siya na pupunta siya rito ngayong araw na ito. At ako'y naasar sapagkat pinindot ko yung aking magre-record ng first part ng program. Ganda pa naman ng discussion ko tungkol sa medical marijuana. Hindi ko magatnak ng tinapa, hindi ko na-record. Well, anyway, andito na ating special guest, Silvana Garcia. Hi! Hello po everyone! And hi po 30 Passion Mommy Bill. And hi po Doc Che. And hi po Uncle Pilot Glenn, Daddy Art, Ninang Rhea, Arswo, Papa James, Mama Gina, Ate Jeff, Sian, to all celebrating Chinese New Year around the globe. Gongxi Fat Chai, Ampao Lai Lai. And to my dear godparents, families, friends, all OFW, and happy Valentine's Day po. Advance, may love reigns every day, not only on Valentine's Day. God bless po everyone! Okay, ano kakantay mo? Alone po by heart. So, mag-isa ka lang kasi alone. Okay. Hindi, yung kanta ng Heart. Tonight! Yun, di ba? Okay. Alright, Silvana, take it away! I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. Oh, no. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though alone. Till now, I always got by on my own. I never really cared till I met you. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? You don't know how long I have waited to touch your lips and hold you tight. Oh, no. You don't know how long I have wanted, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown, alone. Till now, I always got by on my own. I never really cared till I met you. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? 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 You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. Yeah ba? Ang galing. May whistle ka, di ba? Sa boses? Tinga, sample mo nga ako ng whistle. Narinig ko rin sa isang video na, pinadala mo sa akin eh. Yung whistle mo. Pero, sige nga, taas mo yung ano. Yung whistle sa boses. Yung falsetto. Hanggang saan ka ba? Yun ang inihintay ko sa Alone. Eh, hindi niya sinaksak eh. Sayang. Abot na abot oh. Nabingin lang nga yata si Wenner.
yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah! Nagbabalik po yung session to Pasyo. Po si Doc Che Lejano. Sana po mapaalis na sa ospital. Tagal mag-react ni Wenner doon. Okay. Yung survey na nakita natin, nga pala, bago lahat lamang na po ng tatlo ang 49ers. Hindi ko alam kung sino yung which one is which quarterback. Pero yung quarterback nung isa, kikita yata ng $51 million yung season niya. Yung isa ang kinita lang $840,000 something lang. So, laking diferensya, no? Yung quarterback ng isa versus yung quarterback ng kabila. $50 plus million yung isa $800 plus $1,000 lang, ano? Anyway, sana manalo yung 800,000 ka para lumaki yung sweldo. Diba? Alright, ano na lumabas doon sa survey? 58% of Filipinos very happy with their love life. Next, congratulations yung mga Pinoy. 58% happy sila. Okay? Tapos, yung iba sinabi, it could be happier. Medyo gahaman na sila. Masaya na sila. Gusto nila mas happy pa. 23%. So, in total, yung mga happy sa kanilang love life is lumalabas 79%. Halos 80. Di ba? Hindi, 58, 70, 81. Okay, 81% happy na. Pero yung 19% katulad ko, walang love life. Yun ang problema. Di ba? 19%! May kasama ako ron. Wala nga akong love life eh. Hindi ko pa naman pinababalik yung ex ko eh. Pag binabalik ko yung ex ko, magiging future ex na siya. Di ba? Ganon. Yung ex, pinabalik mo, di magiging future ex siya. Hindi na, future ex na rin yun. Tapos, ito pala nangyari. Dumami ang mga Pinoy na walang love life. Noong 2002, 10% lang ang umamin na wala silang love life. Ngayon, 19% na ang walang love life. Pero alam nyo, baka consistent yan din with the Generation Z. If you'll remember, I think yung in-interview kanina tungkol sa Generation Z, ganun din ang sinabi, meron siyang binanggit tungkol sa Generation Z. Alam nyo naman yung Generation Z nga, situationship ang gusto nila. Hindi talaga relationship. Kaya hindi nila aminin. Wala silang love life, love making lang. Okay? Bagay, nagsalita. Okay, so, dati, bumaba na nga ito yung 58%. Pero tumaas lang ng isa ang record. Ang pinakamadaming okay sa love life nila na very happy was 59% noong 2011. Ito 2023, 12 years later, 58% lang. But of course, since the margin of error is about 3%, so halos walang diferensya. Diba? So, but with that, i-compare natin yung mga nagli-live-in lang versus yung mga mag-asawa na. Okay? Pag mag-asawa, bali lumalabas, pag mag-asawa kayo, 76% ng mga lalaki versus 67% lang ng babae ang very happy. So, mas masaya yung mga lalaki kapag may asawa sila. Parang nagtataka ko ron sa resultang yun. Tapos, yung mga nagli-live-in lang, ito eksakto. Kasi yung mga lalaki, 69% lang ang happy. 69. So, di eksakto. 64% ng babae ang happy. So, mas maraming happy na kinasal sila versus hindi. O baka ang ginawa lang nitong mga lalaki, sinagot yun para hindi sila ma-jombag ng mga asawa nila. Ang sinabi lang, hindi sila masaya na may asawa sila, baka jombagin sila asawa, pakan yun, di ba? Kaya napilitan. Okay, meron pa tayo mga 4 mahigit na minuto. Okay, ang storya dito is, ano ang gusto ng mga okay sa kanilang mga love life versus kahit siguro yung mga walang love life. Yung mga nag-i-expect ng mga regalo. Okay? Ito nga, ang top na gusto ay pera. 16%. Ang gustong regalo sa Valentine's, pera.
Anak ng tinapa. Mukhang pera itong mga taon to. Pero 16% lang naman. May mga mukhang pera talaga. Tapos 11%, yung pag-ibig lamang at pagsasama. Love and companionship, 11%. Tapos ang naghahanap pala ng bulaklak ngayon, 10% lang. Baba, ano? Valentine gift, 10%. So, kung 1 out of 10, 10% lang ang naghahanap ng bulaklak, imbis na magbigay kayo ng 1 dosena, ang bigay nyo, 1.2 flowers na lang. Kasi 10% lang naman na naghahanap eh. Ngayon, kung magbibigay kayo ng I love you na 3 rosas, ang gagawin nyo, since 10% lang yon, kumuha kayo ng 1 rosas, bawasan nyo yung mga petal. Maliit lang bigay nyo. O kaya bigay nyo lang yung bud na bulaklak. Kasi 10% lang naman na nang humihingi, di ba? Tapos, mas maraming babae ang mas gusto pera compared sa lalaki. 12% lang ng lalaki gusto pera. Teka. Bakit yung lalaki re-regaluhan ng pera sa Valentine's, di ba? 19% of women lang. Tapos, love and companionship, halos pareho. 10% of men, 11% of women. Ngayon, yung mga gusto ng bulaklak, 7% ng lalaki gusto bulaklak. 13% ng babae gusto bulaklak. Teka, naknantin na pa. Bakit naghahanap ng... Actually po, sa totoo lang, aamin ako. Ako'y naregaluhan na ng ilang mga bouquet ng bulaklak nung ako'y nag-aaral pa. Yung babae, binigyan ko ako ng bulaklak. Kasi ang katwiran nila sa akin, nung sinabi sa akin, tinanong ko teka, ako dapat magbibigay sa iyo ng bulaklak. Bakit ako ang binigyan mo ng bulaklak? Sabi niya, bakit lalaki lang ang pwede magregalo ng bulaklak? Gusto kong pakita ang pagtingin ko sa iyo. Kaya ako naging opta para makorek yung mga malalabo mata na pogi raw ako. Para makorek din na yung mga duling siguro na nakikita doble yung kapugian ko. Kaya binigyan ako ng bulaklak. Kaya ako naging opta siguro. Guwapo! Hindi nga Ito talaga si Wenner. Katapos, meron pa tayo 2 minuto. Okay, yung mga iba, gusto regalo damit. 14% nung lalaki, gusto regaluhan sila ng damit for Valentine's. Yung mga babae, regaluhan, 5% lang ang naghahanap ng regalong damit. Tapos, basta galing daw sa puso, okay na sa mga lalaki, 7% ng lalaki at 4% ng babae. So, minority sila. Pero since 3% yung diferensya, halos walang diferensya na basta galing sa puso. Di ba? So, siguro, tanggalan natin siguro ng yung mga inopera ng heart valve, tapos yung mga binaypass, kunin natin yung mga ugat na tinanggal sa puso nila, lagay natin, i-preserve natin, ibigay natin doon sa ating kabiyak. Yun, yung mga ganyan. Tapos yung mga ibang kasi may biopsy rin po ng heart muscle So siguro pag may kurot na ganon, kunin natin yung biopsy, yun na ibigay natin regalo doon sa ating minamahal. Tapos, eto, nakakatawa. 5% each of individuals, ang gusto nila regalo, cellphone, relo, alahas. 5%. Cellphone, relo, alahas. Ang lupit, ano? Yung isa yung 5% din naman, good family relations. Diba? Okay, 3%. Pagkain, grocery, tsokolate, at kalusugan ng kanilang minamahal. Okay yung kalusugan, pero pagkain, grocery, tsokolate, 3%. Pera lang yan. Ito pa. Matatapos na tayo 1% each. Ang gusto, halik lang. Yung isa naman, date o dinner. Kung kunti na lang pala nag-aangat ng date o dinner sa Valentine's, 1% lang. Tapos yung isa pa nga, cake. 1% cake lang, okay na sa kanya. Oo. Pero ito malupit. 2 malupit. Yung isa, 1% pa rin Yung isang regalo gusto, anak. Medyo madugo yun. Pag binigyan ka ng anak, 100,000 gagastusin mo para palakihin yun. Anak na pa. Yung pag-aaral pa, pagtago yun sa anak ng tiba. Pero ito, pinakamalupit. 1% of all na mga humihinihinging regalo, bahay at lupa. 1% bahay at lupa. Lupit no? Okay, asan na yung credits natin? Baka na-promote uli si Bam o na-demote na ba? Yung tabata natin. Dito na tayo sa dulo natin programa. Okay. Sino ating news director? Pasaluan na natin. Judith Estrada Lerino. Desk editor Drew Nasino. Tech engineer. Yan pala si Wenner Wenner Contihino. Jeneline Rico Hermoso. Kent Sale. Jem Barbon. Broadcast IT. Dondong Higante. Teleprompter ang ating paboritong na-promote sa news director Neil Joy Abella. Si Bam. Writers Hyacinth Ludovico. Katrina Gonzalez. And Riza Dadja.
Communication Assistant, Yasmin Pantaleon, Jessa Barmera, Alisa Quevedo. Ang tabayan ng susunod programa Balitang Bayan with Judith Estrada Larino. Ayun, mamaya. May birthday ba? Wala? Okay. Anyway, ito po ang ating programa para sa araw na ito. Unang-una, bungad sa itong linggong ito. Malapit ng Valentine's. This is Valentine's Week. At ang New Year po ng mga inchik ay matatagal po. Chinese New Year hanggang 15 days pa. So hanggang 25 po ang Chinese New Year. Okay? Anyway, dito na po nagwawala ng programa. Iiwas ko sa inyo na siyang bangin na susupin sa inyong pagnanasa! Kikitil sa inyong pagkakasala! At titimon sa inyong kaisipan na huwag makikiapin! Yes, yo! Topa Show! Babayagin!